Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, barakallahu fiik sa isang napakagandang pagmulat. Medyo bitin lang. Kung meron pa tayong time mamaya, pabalikin natin siya para mas ma-explore pa niya yung kanyang mga topic. But anyway, alhamdulillah, tulad ka ng sabi niya, marami tayong mga kasama na nandito ngayon. At yung official na na-post ni Al-Hidayah at ng mga iba pang mga page natin ay inshallah ay nandito na rin. So, yun nga, no? Ang mga pangyayari ngayon sa atin ay kailangan natin pagmuni-munihan. Pagmuni-muni, magdarabor. Tinitingnan natin kung kasi lahat ng bagay kailangan meron tayong makukuhang aral. Kailangan meron tayong makukuhang aral. Lalong-lalo na itong ang mga usapin natin dito, hindi lang basta may aral, kundi yan. Hanapin, para na siyang bubuyog. So anyway, so may microphone kasi tayo dito, ito makabagong teknolohiya ngayon. Itong mga microphones. Hindi po ito mga magnetic na ano ba dyan, kundi mga microphone po ito. So meron na tayong 4, meron tayong pang-5. So mga microphone yan. So ibig sabihin, ganyan karami yung mga channel at pages natin sa Facebook na inshallah subhanahu wa ta'ala pwede yung pagkunan ng kaalaman. No? Si Abdurrahman, yung kasulat, Al-Hikmah TV, si Al-Hidayah at saka si Abdul Nasir. Marami pang iba, no? Ng mga pwede natin pagkunan ng mga kaalaman dito sa mga topic natin, ang pinag-uusapan natin totoo sa Islam. Yun nga ang pinaka-ano natin dito, na tayo dito sa area ng Bangsamoro ay dito sa buong Pilipinas, tayo lang yung area ng mga Muslim. So may kanya-kanya tayong struggle kasi nag-struggle tayo dito sa area ng Bangsamoro bago natin naabot itong bar. Which is, hindi pa ito yung according sa mga leaders natin, pati mga kaka natin na mga ulama, hindi pa tayo dito nag-i-end. Kundi dito pa lang tayo nag-i-step 1 doon sa hagdanan. Kumbaga, kung may hagdanan, ito pa lang yung step 1 natin. Itong pagkakaroon natin ng bar. So, hindi pwedeng bumitiw tayo sa ating mga leaders, iwan natin sila, hindi natin sila pakikinggan, at kung ano pang mga iniisip natin na pwede nating itigil, lalo-lalo na itong ating struggle. Pag sinabi natin struggle, ito na yung jihad. Okay? Pag sinabi natin kasi mga terminology ito na hindi masyadong nabibitawan sa mga panahon natin ngayon kasi nga maraming mga tumitingin. Pero pag sinabi natin struggle, ito na yung ating Bangsamoro, ito na yung ginawa ng ating leaders na jihad. So, yan yung ating pinagpapatuloy sa ngayon. Kumbaga, dapat ating masalamatan kasi kung hindi dahil sa pinagkaroon ng Allah sa kanila, sa mga leaders natin, mahihirapan tayong magtipon-tipon ng ganitong pagtitipon para pag-usapan ng Islam kasi ang daming magtutulig sa iyo. Pero alhamdulillah ngayon, dahil nga meron na tayong bar, ay hindi na ganun sa dati yung tingin nila sa atin, no? At ramdam yan ng mga, lalong-lalo na itong mga ulama natin na nagbabakasyon ngayon dito, ang tabayanan ninyo yung kaka natin na si Ustaz Badruddin, inshallah mamaya-maya, at the same time, acknowledging the arrival of Tapay.
Oo. Oo. Yung mga nagkakape dyan, yan yung mga kapares niya, no? Tsaka yung saging. Ay nagdala ng saging na tininda. Ayan. Oo. So, sulit na sulit yung pakikinig natin dito, no? Bina mo ni siya ito pa pakikinig sa live niya. Iba rin yung pag dito tayo nag-attend sa live kasi maraming mga nakakain dito. Yung mga kasama natin nagdadala din, no? So, yun yung sinasabi natin, katulad nga ng mga kapatid natin ngayon na nag-aaral sa iba't ibang panig ng mundo, which is sila, ramdam nila na yung pag-aaral nila ngayon ay madali na, hindi katulad before. Hindi ko lang alam kung siguro si Kakao Stas, naranasan ko rin siguro Stas na medyo mahirapan ka sa paglabas ng Pilipinas, no? Sudan is talagang pahirapan dyan yung paglabas ng mga estudyante. Kahit nga Saudi Arabia dati, talagang pinapahirapan pa. Pero ito ang point natin dito, yun ang mga situation natin sa bar ay talagang dapat natin pasalamatan sa Allah. Lalong-lalo na pagka meron tayong, kasi pagka ang isang lugar, hindi pinag-uusapan dyan ang agama ng Allah, medyo sakuna ang medyo delikado dyan. No? Di natin sinasabing itong nangyari sa Mount Minanda, ay isang pero babalayan sa atin. Itong nangyari sa Mount Minanda kagabi na nasunog. Pero di pa lang kung parang okay na siya. No? Nagkaroon ng maliit na wildfire gabi na sa Mount Minandar. So, sana ay naapula na at sana ay wala na pong apoy ang wildfire dyan sa Mount Minandar. No? Kung titingnan natin, isa sa pinakamalawak na sunog na katulad nun, wildfire. Kasi dito sa Pilipinas, marami nang ulit-ulit ang wildfire. Noong 1974, halos sa Australia ito, kasi ang Australia continent, no? Pinakamalawak na nasunog na wildfire sa buong mundo ay naganap sa Australia noong 1974 hanggang 1975. Biruin mo, ganun siya katumagal. At yung wildfire na yun, ang lawak niya ay umabot ng sobrang lawak sumobra halos 100 million hectare. Ganun siya kalawak. Kung titingnan natin, ang Luzon, yung Luzon, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung yung Luzon, umaabot yan ng 11 or approximately 11 million hectare, isa ka Luzonanan. 11 million hectare. So, i-multiply mo siya into, may ko doon meron akong multiply mo siya into 10 times or more. 10.6 times mo yung Luzon. Ganun siya kalawak na umabot ng 117 million hectare yung nasunog noong 1974 sa Australia. So, ganun katindi yung sunog na yun na nangyari sa Australia. Yan ang meron din sa part ng China na umabot naman ng 55 million hectare. Natutong. So, hindi alam kung anong dahilan. Ganun sa nangyari taon lang pala. Sa Hollywood. Sa California, kung nagkakamali, no? Sa Amerika. Ganun din. Napakalaki na wildfire na umalis lahat ng tao doon sa kanilang kabahayan. Yung mga sikat na doon nakatira, umalis sa kanilang kabahayan kasi nga nasunog yung mga bahay nila na hindi nila alam kung saan nagmula. Di katawan na sinakatawan mo yung doon nakabunben niya. Igatutungan niya, hindi nila alam kung nagmula ba ito sa... Kasi kung titingnan natin, itong mga area ito, ang Amerika, lalong-lalo na,
minuto lang. Ha? Noy adan bato, adan katutong, adan emergency, adan natunggad. Ha? Ganun sila kabilis. Ha? Ilang minuto lang, 3 minutes, nandoon na yung rescue. Pero, yung wildfire na nangyari doon sa Amerika bago lang, hindi na apula. Ganun, kumbaga, kung titignan natin, napakatakas kung merong maggalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar, hindi nakakatakas yung mga lugar na yan. At dahilan din yan is tayo. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, sabi nga ng Allah, inilabas ko, sabi ng Allah sa inyo, matagal na ang mga sakuna dito sa lupa at karagatan, di makasabat ay dinas nang dahil din sa inyong mga kalagawan. Nang dahil sa inyong kagagawan. So ang pinaka-main reason dyan, doon sa unahan ng ayatan na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung zero fil ardi fanduruk kayfa kana aqibatul ladina min qabl kana aktharuhum musyrikin. Tingnan ninyo yung mga taong yan, yung mga pinarusahan ko dyan sa mga nauna sa inyo, ang pinakamarami sa kanila, ang pinaka-violation nila sa akin, ikaga, sabi ng Allah, ay ang shirk. Shirk. Piruin mo, pinapakain tayo ng Allah, binibigyan tayo ng biyaya, inuubos niya na sa atin. Itong oxygen lang na ini-inhale, exhale mo, hindi mo na binabayaran, pero pag pumunta ka ng hospital, nilagyan ka pa ng tubo dito ng oxygen, babayaran mo. Yung isang tangki ng oxygen na binibili ng mga nangangailangan ng oxygen, binabayaran ng 8,000. Pero ito, normal na tao, ang dami, billion. Ang tao sa buong mundo, hindi man lang nakaka-receive ng bill every month. O, nandito yung bill mo sa oxygen. Iba pa yung bill mo sa mata mo. Iba pa yung bill mo sa... lahat na lang na walang bill. Pero hindi ka pa marunong sumamba sa Allah, hindi ka pa nagpapasalamat sa Kanya. At hindi lang yun, doon ka pa pumupunta sa... Nilikha lang ng tao, nilikha lang ng Allah na ginagawa lang ng rebulto ng mga tao, tapos sasabihin mo, doon ka hihingi. Ganun sa sinabi ni Aliko ni Sisters kanina, kailangan pag humingi ka ng tulong, manginig ka sa tama nga, terikin mo ang Allah. Pag humingi ka, magdua ka, hingiin mo sa Allah. So huwag ka nang manghingi ng kahit saan man. Ito yung mistake na maaaring nakakalimutan natin. Alam ba? Sa kita, baginom na sa gamot, na yan, number 1, na pagkatatak sa, bagitong ta, number 1, tingkagkapi ako ng kagamutan niya, mabagal. Totoo naman, di ba? Nagagamot ka ng gamot, pero ang totoo dyan, ang tunay na nagpapagaling sa iyo, ang Allah. Kinagamot pa sa mapapo ng Allah Ta'ala. Binibigyan ka lang ng Allah ng dahilan na para hindi ka maging tamad dito sa mundo. Ultimo nga si Maryam na bagong panganak, alam natin ang bagong panganak, mahinang-mahina. Anong sinabi ng Allah sa kanya? Kailan ka mo ni kayo pulmanani? Nasa ubenin ka na, nandiyan sa tabi mo yung puno ng dates. Alugin mo. Kung tutuusin, isang puno ng dates, kahit 10 lalaki pa mag-alog dyan, hindi natin kaya. Pero binibigyan ka lang ng Allah na kailangan mong magbigay ng effort. Kasi bibigyan ko yan sa iyo ng reward. So ganun sa atin. Kumbaga sa lahat na lang ibinibigay sa atin ng Allah, doon pa tayo humihingi sa iba. Tanumi ka, Bangsamoro. Hindi porkit may mga ganito kasing mentality ang Bangsamoro. Minsan na makikita mo sa kanila. Dahil hindi nila naiintindihan. Tingin niya ako pagsimba na solo ta'ala. Okay na, adang agimatin. Totoo, ha? Ito masabdaw ni Aliko ni Sustanza. Dakan ba nga ni sa agimatanan? Tapos yung mga tao, tabi abuan, mga agimatin, Ustaz, agimat man na niya na tumo, inadunulo talaka, dito mo na bagagimatan. Kadidin pa nga dinunulo talay agimatan na nung uda purposin. Hindi na gagawin ng Allah daw. Yun yung palusot nila. Hindi na ginawa sana ng Allah yung agimat na yan kung hindi dapat agimatin yan.
Pero may mga bagay dito sa mundo na ginagawa ng Allah, hindi dapat doon sa purpose mo. Halimbawa, gumawa siya ng apoy. Para saan ang apoy? Para maging light natin, maging pagluto natin, hindi para pangsunog mo ng kapwa mo tao. Kinaibandupangan ka. Tingka manutong ako mo sa walay, kang hinanap mo may purpose o tala sa kinapanganunin sa apoy para manutong ka sa walay. Hindi. Hindi porket nakakasunog siya ng bahay, manununog ka na ng bahay. Hindi porket meron kang kapit doon sa agimat mo na paniniwala ng iba na magiging ligtas ka doon sa agimat na ilalagay mo dito na, di ka ilalagay mo dito, ilalagay mo sa damit mo, di ka ilalagay mo sa bulsa mo, para maging doon ka na magbigay na magkuha ng lakas mo. Doon sa agimat na yun. Hindi. So yan ay shirk. Manakili may babang sa muro. May pagsimba kung umang kanunod ta'ala. Problema na pagsimba ka kanunod ta'ala, kinapapatumpukan kinani. Shirk, yun ang shirk. Sabi ng Allah, kana aktharahum musyrikin. Yang binibigyan ko ng sakuna, wildfire na yan, binibigyan ko ng tsunami, ng pinaka magbibigat na mga parusa sa mundo dahil sa mga shirk. Kaya nga umiiyak ang Aceh. Ito kaklase ko taga Aceh nung nandun pa ko sa Indonesia. Aceh. Actually, ang Aceh ngayon, ang Aceh parang barn. May full autonomy sila. Na independent sila, naka-full autonomy sila i-Aceh. Okay, na Muslim mo sila. Bakit umalis sila at hiningi nila na magka-full autonomy ang Aceh sa Indonesia mismo, government? Kasi sila yung tinamaan noong 2004. 2004. Tinamaan ang Indonesia ng isa sa pinakamalaking tsunami dito sa mundo, sa listahan ng mundo. 2004, nagkaroon ng tsunami sa Aceh, sa Indonesia, sakop ng Indonesia. At umabot ng 240,000 katao ininatay insigida sa sarili. 240,000 tao namatay ng sabay-sabay ng dahilan sa pinakamalaking tsunami na ganap doon sa Aceh. At anong assessment ng mga Muslim? Muslim ang country Indonesia. 90% Muslim ang nandoon sa Indonesia. Pero bakit sila humingi ng full autonomy sa Indonesian government? Kasi yan nilang kinagadamon na sabab ka ng mga shirk, kamaasyatan na pumulan nila karoon ito mga timpo. Kaya nagkaroon sila ng patas ngayon mismo doon sa Aceh na ang gusto nila ay Sharia. Dati hindi pa dandong pagsumpitan nila sa spray siya mamaliga. Ni-spray na sa pintura pilot sa motor. Nagat ka doon. Di ka pagdandong ka, pag-sprayan ka nila. Pag short-short ka lo, babay, nagat ka, mag-insan, babay mama. Kasi yan nilang kinagadamon na yan, kinasiksan ulo tala sa kanilang karoon 2004, sa nakago sa 200 plus 1,000 iminatay na sabab mo sa karoon tumapingal mo kilala ito, di karunod ka mo, nakamis lang. Tumunya ba, Chief Minister tanong niya, steady nila pagtanong, iganat ka no Chief Minister tanong, iganat pag karoon ng wafat na Amirul Mujahidin, Hashim Salamat Rahimahullah, natulungan ni Al-Hajj Murad, natulungan ng Chief Minister tanong sa bar, kung tingin ipopromote is TV, Chief Minister natin makakuha na is da'wa. Popromote ko tingin ni da'wa. Yung ano natin ngayon sa, nagkaroon tayo ng launching last week, na pinangunahan pa ng ating Chief Minister, at ang mga team na bumuay yung kaka natin dito si Ustaz Baron Am. Para saan? Para sa da'wa. So nga, matungog na tabangan pa niya. But anyway, medyo napahaba na kasi nakita ko na busog na sila sa tapay. Magpapakabusog din sa tapay. Walang tanda si Papa Ustazan yan. Anyway, mga ilang minutes lang naman yung kanya. Pero gusto, isa sa mga gusto ko rin dito na inabangan ko, si Papa Ustaz Abdul Bayan Tula, kasi yung mga kwento niya na sabi nga niya, siya rin nagsasabi na matanda na ako yung pinakamatanda sa team na dawa na ito. Pero kung magabida mo ni Kasimulan na kaungangan mo mga kakatano. So tawagan namin si Ustaz, Papa Ustaz Abdul Bayan. Pagkita Fadal, yan Ustaz.